Ugnay pa rin sa naging pagpuri ng United Nations sa naging hakbang ni Pangulong Rodrigo Duterte sa paglagda nito sa Executive Order No. 12 o ang Modern Family Planning para sa mahigpit na implementasyon ng Responsible Parenthood at Reproductive Health Act. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Martin Andanar, ang nasabing executive order ay pagpapakita lamang ng paninindigan ng Pangulo at pagpapahalaga sa usapin ng reproductive health at anya. Bahagi ang reproductive health sa 10-point socio-economic agenda ng Pangulong Duterte para mabawasan ang kahirapan sa bansa. At sa pamamagitan nito, naniniwala ang mga economic managers ng Administrasyong Duterte na matatamo ang paglago ng ekonomiya at paglikha ng milyong trabaho sa susunod na 6 na taon. Umaas ang palasyo na makipagtulungan ang non-government organizations, pribadong sektor at kinatawan ng United Nations Population Fund para sa pagpapatupad ng Modern Family Planning. Muling binatikos ni Vice President Leni Robredo ang madugong kampanya kontra iligal na droga ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Robredo, nakababahala na maraming nadadamay na inosente dahil sa war on drugs. Marami naman anyang paraan para mapuksa ang iligal na droga sa mapayapang paraan. Kaya hiling ni Robredo sana mahinto na ang madugong kampanya kontra droga. Tingin din ng bise, nangyayari ang lahat ng patayan at bombahan sa bansa dahil tila nagbigay anya ng permiso ang administrasyon sa karahasan. Talagang violence only begets violence. Kaya ito, maraming bombahan, maraming patayan, lahat ito kabit-kabit eh. Kabit-kabit na parang dahil nangyayari siya, dahil hindi nahahanapan ng paraan, baka yung mensaheng binibigyan ng lisensya. Binibigyan ng lisensya yung tao na mag-resort sa violence. Bukod naman sa illegal na droga, tatargetin na rin daw ng Administrasyong Duterte ang illegal gambling. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, inutusan siya ng Pangulo para paimbestigahan ang illegal gambling sa bansa, pati na rin ang small town lottery at online gambling. Targetin nila na tuluyang puksain ang Weteng at Masiao. Sa ngayon, nag-aantay na lang daw ng executive order si Aguirre mula sa Pangulo. Gusto rin daw ni Digong na makakolekta ng sapat na pera ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO para makatulong sa pamimigay ng libreng gamot sa mahihirap na Pinoy. Kasunod ng panukalang karagdagang buwis sa mga produkto at serbisyong pampaganda, dagdag buwis naman ngayon para sa sobrang pagbili ng mga gadget at appliance na maituturing daw na luho na ito'y balak ding ipanukala sa Kongreso na taasan ng buwis. May report si Tina Panganiban Perez. Isang alternatibong buwis ang balak ipanukala ni PBA Party List Representative Mark Sambar sa Kamara. Ito ang tinatawag na Electronics Excess Tax na magpapataw ng karagdagang buwis sa electronics, appliances at gadgets tulad ng cellphone at TV. We need cell phones, but we don't need 5 or 6 or 10 cell phones on us. That's the aim of this bill, is just to prevent people from buying too much of a certain product and at the same time, generating income for the government. Babalangkasin pa lang ang panukala para linawin kung ano ang mga gamit o gadget na papatawan ng buwis, kung kailan excessive o sobra-sobra na ang nabili, ano ang mga pwedeng exempted at paano mamomonitor ang mga nabibili. Ayon kay Sambar, maaaring gamitin ng tax identification number sa kahera para sa monitoring ng dami ng gadget na nabili na. Lalabas daw ito sa record ng taxpayer. Kapag hindi pa umaabot sa numerong nakasaad sa panukala, ipapakita lang ng customer sa BIR ang resibo para makakuha ng tax rebate. 5% ang buwis na naisipataw ni Sambar. Ang isang bahagi raw nito, pwedeng ilaan sa Electronics Waste Disposal and Management Program para sa mga lumang gadget. Okay naman kaya sa ating mga kapuso ang ganitong buwis? Ay, hindi po kasi pag ganun parang lahat ng bagay na yata may tax na eh. Kaya sa tao po kasi hindi masyado nang malaki yung pagka halos lahat ng bagay may tax. Kaya hindi po ako papayag na gano'n. Siguro okay lang. Kasi para hindi nag-over rin yung mga tao. Parang hindi naman kailangan ng maraming cellphone eh. Hindi naman tama yun. Sa tax na nga lang na binabayaran natin, sobra-sobra na. Tapos pag sobra gamit natin, tatax pa natin. Hindi na nataan yung man yung gano'n. Handa naman ang Department of Finance na pag-aralan ng panukala.
Pero may VAT at importation dues na raw na sinisingil ngayon sa gadgets at appliances. We have to review first kasi unang-una sa lahat, kailangan natin malaman kung ano ba yung target nila na income na ma-generate, kung paano nila to itatax, kung ano bang kind of tax or yung specifics para makita natin kung magagamit natin siya or is it legal. Tina Panganiban Perez, GMA News. Wala raw makapipigil kay Pangulong Rodrigo Duterte na magdeklara ng martial law. Sinabi niya ito sa pagtitipon ng Davao City Chamber of Commerce and Industry. Ayon kay Digong, hindi siya mapipigilan magdeklara ng batas militar kahit pa ng Korte Suprema at Kongreso. Pero paglilinaw niya, gagawin lang niya ito para maprotektahan ng mga kababayan kontra illegal na droga. Hindi rin daw aatrasan ang Pangulo kahit magbanta pa ng kudeta ang militar. I will declare martial law to preserve my nation, period. Wala akong pakialam dyan sa Supreme Court. I will declare martial law if I wanted to. Walang makapigil sa akin. And I want to say, why are you declaring martial law? Because I have to preserve the Filipino people and the youth of this land. Binatikos naman ni Senadora Laila de Lima ang mga taong nasa paligid ni Pangulong Duterte. Ayon sa Senadora, mali-mali ang karamihan ng impormasyon na ibinibigay ng mga ito sa Pangulo. Ang masama pa raw rito, inilalabas agad sa publiko ni Duterte ang datos kahit hindi pa ito naiimbestigahan. Kaya tila nawawala na raw ang dignidad ng tao. Tinawag din ng Senadora na baliw at maitim ang budhi ng mga taong nasa paligid ng Pangulo. Ipapatawag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga governors kaugnay pa rin ng patuloy na laban kontra iligal na droga. Sinabi ng Pangulo na nais niyang bigyan ng babala ang kanilang mga tauhan, partikular mga barangay captains na tiyakin na hindi sila sangkot sa iligal na droga. Nito lamang ay pinatawag ng Pangulo ang mga alkalde na umano'y sangkot sa operasyon ng iligal na droga. And I'd be calling the governors next week, sabihin ko talaga sa kanila. You tell your barangay captains, may supervisory powers kayo. And yung cities under you, hindi pa chartered cities. You tell the mayors, reiterate to them. But I would like to tell you, hindi ko kaya lecturean lahat ng Kung kagig mong kumpiyansa sa akin, papatayin talaga kita. Believe me. Hanapan kita na ambos, lasunin kita. Totoo. Dito wala ako. Hindi ako atras dito. If it causes my downfall, so be it. If I'm ousted, glad to go out. Kudeta, fine. Let's have a change of picture. Pero hindi ako atras dito. Tatapusin ko to the very last day. And it takes me 6 years. 6 years will be it. Hindi pinayagan ni Quezon City Mayor Herbert Bautista ang pamimigay ng mga kondom sa mga pampublikong eskwelahan. Batay sa pahayag ng lokal na pamahalaan ng lungsod, sinabihan na ng alkalde ang kanilang health department na maaari lang isagawa ang pamimigay ng mga kondom sa mga public health facilities. Ayon naman sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit, walang pinamigay na kondom sa anumang pampublikong eskwelahan sa lungsod. Ang pamimigay ng mga kondom sa mga eskwelahan ay bahagi ng programa ng Department of Health para sa kampanya nito laban sa HIV/AIDS sa kabataan. Tuloy-tuloy ang paglilibot ng Miss Universe candidates. May nagpunta sa Vigan City para sa Terno Fashion Show habang ang iba naglibot sa Binondo, Maynila para mag-photoshoot. Makichika kay Lars Santiago. Ito ang isa sa mga pinagkaabalahan ng ilang kandidata ng 65th Miss Universe nang rumampa sila sa Binondo, Maynila. Game na game sa lakaran kahit suot ang nagtataasang heels. Di rin nila inalintana ang mainit na panahon habang nagpo-photoshoot. Hindi naman pinalampas ng ating mga kababayan ang magpa-picture kasama ang Miss Universe beauties.
20 kandidata naman ng Miss Universe ang nasa Vigan City, Ilocos Sur para sa gaganaping Terno Fashion Show ngayong gabi. Ayon sa mga kandidata, maging si Miss Universe President Paula Shugart, hanga sila sa ganda ng Pilipinas. This has been my dream to have the pageant here. It's been 15 years. Natuwa naman si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa mga papuring ibinibigay ng mga kandidata at ng pamunuan ng Miss Universe organization. I hope all the candidates will attract a lot of tourists. Ang pambato nating si Maxine Medina, tinuruan daw ng ilang kulturang Pinoy ang mga kasamahan. Nagkaroon naman ng major misunderstanding sa Instagram post ni Miss British Virgin Islands, Erica Crecky. Sa selfie kasi na pinost ni Erica, pinangalanan niyang Pangulong Rodrigo Duterte, si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Mabilis na nag-viral ang post. Naayos din naman agad ni Erica ang caption. Mula sa Vigan, Ilocos Sur, Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Pasintabi lang po sa mga kumakain na tagpuan lumulutang sa creek sa Makati City ang ulo ng isang hindi pa nakikilalang babae. Inaalam ng pulisya kung ito ay sa babae na tagpuang pugot sa Bulacan noong Huwebes. Balitang hatid ni Mark Zambrano, exclusive. Palutang-lutang ang ulo ng di pa nakikilalang babae sa creek na ito sa boundary ng Barangay Pitogo at Barangay Pinagkaisahan sa Makati City. Ayon sa construction worker na si Rodel Drese, kinukumpuni niya ang retaining wall ng creek nang mapansin ang ulo. Akala ko ulo ng manikin, tapos nang nilapitan ko, tumakbo na ako kasi ulo ng tao eh. Agad namang rumesponde ang Makati Police. Isinilid muna ang ulo sa sako hanggang dumating ang soko. Hindi raw ito pwedeng patagalin sa tubig dahil baka anurin kapag bumuhos ang ulan. Ayon sa Makati Police, maaring ngayon lang itinapon ang ulo sa creek dahil hindi pa ito kulubot at tumudugo pa. Tinatayang nasa 20 to 25 years old ang babae. Mahaba ang buhok nito at may tama sa may bandang kanang bahagi ng noo. Ayon sa pulisya, malinis ang pagkakapugot sa ulo. Inaalam naman ng pulisya kung ang ulo ay sa babaeng natagpo ang pugot sa Santa Maria, Bulacan noong Huwebes ng gabi. Sa ngayon, inimbestigahan pa na namin kung anong pagkakilanlan ng babae, mahaba buhok. Medyo kulot. Mamumukhaan pa, sir, yung itsura? Mamumukhaan pa. Dinala ang ulo sa Veronica Memorial Home sa Pasay. Mark Zambrano, GMA News. May hawak na umanong mga ebidensya at testigo ang Philippine National Police Anti-Kidnapping Group na nagtatawid kay SPO3 Ricky Santa Isabel sa kasong pagdukot sa Korean businessman sa Pampanga noong nakaraang taon. Ito ang balita ni Leia Ilagan. I am basing my my opinion on his past records, on his background, on my interview with his previous commander. I don't see any reason why he would do that. Wala akong nakikita why he would extort money from anyone. Bagamat hindi naniniwala ang team leader ni SPO3 Ricky Santa Isabel sa mga ibinabatong aligasyon laban dito kaugnay ng pagdukot sa Korean businessman sa Angeles, Pampanga noong October 18, 2016, kumbinsido ang PNP Anti-Kidnapping Group na malaki ang partisipasyon ni Santa Isabel sa kaso. Ayon kay PNP AKG Director Police Senior Superintendent Glenn Dumlao, 5 testigo ang hawak nila na nagtuturo kay Santa Isabel bukod pa sa CCTV sa subdivision kung saan nakita ang ilang ulit itong bumalik-balik sa lugar mula pa noong buwan ng Setyembre. Mayroon din aniya silang beripikasyon ng plaka ng sasakyang ginamit sa pagdukot sa Koreano na nakapangalan mismo sa asawa ni Santa Isabel. We have the goods on him. CCTV-wise, lahat ng CCTV na nakuha na namin hanggang yung pag-withdraw nila ng ATM Mastercard sa Northern Hills. And talagang siya. So, binabaliktad niya. So, ito, pathological liar itong pulis na ito. Kaya naman, masusi ang ginagawa nilang investigasyon sa 8 pang umano'y kasabwat ni Santa Isabel kasama ang sinasabing 3 pang kaputsyabang Koreano. Yung Koreano ang lumapit sa mga eskalawag na pulis. Gusto kong tirahin to, baka may galit siya dito. Yung Koreano na involved. Okay. Ngayon, baka inisip rin ng mga eskalawag na pinuntahan na huwag mo natin patayin. Tirahin mo muna natin ito bago natin patayin. Magkapira pa tayo pang i-kidnap o ransom natin ito. Inaalam din ng AKG kung may mataas pang opisyal na nakinabang sa 5 milyong ransom money. We have to
leave no stone unturned, encompassing po ito. That was the marching order. Kung hindi naman, kung saan maabot ang galamay ni Santa Isabel, so be it. Sa ngayon, nagsasagawa na ang pulisya ng manhunt laban kay Santa Isabel dahil bagamat nagsumite na ito ng resignation letter, noong Webes ay hindi pa ito aprobado. The order of the chief PNP when he met the wife of the victim was to have a tracker team to locate him and put him in restrictive custody. But he continued to defy the chief PNP. During the interview said, we will send a manhunt. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue Camp.